nasaksihan, nagtitiis, naghihirap sa buhay na sila-sila. Prinsipyo at karangalan, halos wala natira. Sa salapi at posisyon, sila do'y nakakulong, nasilaw sa pangyarihan at naging saking sayaman. Pinagtakping basura, itinapon sa mata. Hindi ko maintindihan kung bakit ang tawag sa ganito ay bayan. Ibinuto ninyo sa darating na eleksyon. Yung mga sila-silang daan dyan, ipapayos ko yan. Yay! Isa pa, linggo-linggo, ibigay ako nila sa atingan, bawat pamilya. Yan! Ibuto ninyo, kapitan namin din! Ang mga gurong nagkakaroon dahil sa magandang sweldo. Ang paaralan kulang sa silid, ang mga libro, ang mga facilities, kulang lahat. Kulang! Sir, walang problema. Yung building constructions natin, okay na. Mabilisan lang, wala nang piling-piling. Walang investigation. Sir, ito yung ating lang. No? Sa building construction, meron tayong 10%. At siyempre, no, sa mga textbooks, meron tayong 30%. Bukod pa dyan, yung 3 computers na ibibigay sa schools at tigitiisan tayo na. Good! Kawawa talaga mga estudyante. We must do something. People have lost their sense of sin. Wala na silang takot magsinungaling. Wala na silang takot magnakaw. At wala na silang takot pumatay. What two?
Wala nang mga gawang self-centered. Ang pataas pa ng binihili. Sa mga eskwelahan, Ang mga libro, kulang. Walang pera. Walang trabaho. Ano ba yan? Bakit reklamo? Di ba nabili na yan? May ginagawa naman kami ah. Anak, masanay ka na. Ganyan talaga ang buhay. Baka naman isang araw kayo doon ay maligaw, makita nyo at marinig at maamoy at matanaw. Hindi ako nangungutya, kayo na rin ang magpasya sa palagay ninyo kaya sa mata